May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello mga ka-Operians! Welcome po muli sa panibagong episode ng Talakayan ng Tora at Tipan. At sa ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, samahan nyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa aklat ng Ecclesiastes. Okay po. Kabanata 5. Tupdin ang panata sa alahayam. Ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay nag-aalay sa templo ni Yahweh. Mas mabuti ang makinig sa tagubilin kaysa sa payo ng mangmang. Dapat pag-aralan ang bunga ng alay na hindi tinatanggap ng alahayam. Huwag kang magmamadaling gumawa ng panata, ni magpadalos-dalos ang iyong puso sa harapan ng alahayam ay magsambit ng pangako, sapagkat ang alahayam ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya hayaang maging kakaunti at totoo ang iyong mga salita. Ang panaginip ay dumarating sa taong maraming alalahanin, at ang salitang walang humpay ay tanda ng isang mangmang. Kapag ikaw ay nangako sa alahayam, huwag mong ipagpaliban ang pagtupad, sapagkat hindi nalulugod ang alahayam sa mga mangmang. Tupdin mo ang iyong ipinangako. Mas mabuti nang huwag mangako kaysa sa mangako ngunit hindi tinupad. Huwag mong hayaan ang iyong bibig ang magdala sa iyo sa kasalanan. At huwag mong sabihin sa mensahero ng templo, nagkamali ako sa aking panata. Bakit mo hahayaang magalit sa iyo ang alahayam dahil sa iyong mga salita at ipapahamak ang gawa ng iyong mga kamay? Maraming panaginip at salita ay walang kabuluhan at dapat iwasan. Igalang mo at sundin si Yahweh, ang alahayam. Walang kabuluhan at masamang pamahalaan. Kung makikita mo na ang mga karaniwang tao ay inaapi sa mga lalawigan at ang katarungan at karapatan ay ipinagkakait, huwag kang magtaka sa ganitong bagay. Sapagkat higit sa isang opisyal ay may nakatataas sa kanya, at higit pa sa kanila ang mas mataas na pinuno, sanghanay ng kapangyarihan at burokrasya. Ang pakinabang mula sa lupa ay kinakamkam ng mga nasa itaas, at ang hariman ay nakikinabang sa bahagi nito. Ang umiibig sa salapi ay hindi kailanman nasisiyahan, at ang nasisiyahan sa kayamanan ay hindi kailanman kontento sa kanyang ari-arian. Kasakiman ay masama at walang kabuluhan. Kapag ang mga ari-arian ay dumarami, ang mga kumukonsumo ay dumarami rin. At ano ang mapapala ng nagmamay-ari kung pagmasdan na lamang ito sa kanyang paningin? Ang tulog
ng manggagawa, ang tulog ng manggagawa ay mahimbing, kahit kakaunti o marami ang kanyang nakakain. Ngunit sa kasaganaan ng mayaman, walang tulog at walang kapayapaan. May nakita akong matinding kasamaan sa ilalim ng araw. Yamang inimpok ng isang tao na sa huli naging sanhi ng kapahamakan ng kanyang sariling lahi. O kaya naman, yaman na nawala sa isang hindi inaasahang sakuna, kaya't sa kanyang mga anak, wala nang maiiwang pamana. Sapagkat hubad na dumating ang tao mula sa sinapupunan ng kanyang ina, at hubad din siyang aalis. Sa kanyang paglisan ay wala rin siyang madadala. Ito rin ay isang mapait na kapalaran. Kung paano siya dumating, ganun din siya lilisan. At ano ang mapapala niya, yamang siya'y nagpagal ng labis. Ito'y paghabol sa hangin at puno ng hinagpis. Sa lahat ng kanyang mga araw, siya'y kumakain sa kadiliman. Puno ng sama ng loob, galit at kabiguan. Ito ang aking napagtanto. Walang kabuluhan para sa isang tao na wala nang ginawa kundi ang kumain, uminom, at magpakasaya sa bunga ng kanyang pagpapagal sa maikli at pagsamantalang buhay na ipinigay sa kanya ng alahayam. At kung ang isang tao ay pinagkalooban ng alahayam ng pagkakataong magtamasa at magsaya sa kanyang kayamanan at ari-arian, ito rin ay walang kabuluhan sapagkat nakalimutan niyang pagnilayan ang mga pagpapala ng alahayam dahil sa pagkaabala niya sa mga bagay na makamundo at sa mga pita ng kanyang puso. Yada. 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 Paano kaya yun? Ano? Sa bonde, kung meron. Sabi nga, tama naman yun. Hubad tayong dumating. Hubad din tayong lilisan. Pero dinadamitan. Kayamanan. Opo. Pero dinadamitan yung Walang lilisan. ng madadala. Oo. Tama nga no. Ang maiiwan ay para sa mga maiiwan nang mawawala. Oo. Bakit kaya sinabi dito na dapat pag-aralan ang bunga ng alay na hindi tinatanggap ng alahayam? Anong verse? Sa verse 1, Dapat galing sa galing sa matuwid. Kagaya ni Cain. Kaya sa verse 1, ingatan mo ang iyong mga hakbang o lakad kapag ikaw ay nag-aalay sa templo ni Hawa. Kailangan maging righteous ka. No? Kung ikaw ay mag-aalay. Kasi hindi Kaya alay tatanggap mo, yun. alay mo galing sa matuwid, pati yung nag-aalay. Dapat righteous din. Mm-mm. so ang tinutukoy niya siguro dito, yung consequence ng pag-ano, ng
paghahandog na hindi pinag-aralan. Oo, yung mga katulad ng mga mag-aalay ka ng, halimbawa, defiled, no? Oo. Ano kaya magiging bunga nun kung mag-aalay ka ng defiled? Kaya makinig sa tagubilin ng matalino kaysa sa mumang. Kailangan mo pag-aralan bago ka mag-alay. Huwag kang padalos-dalos sa paggawa ng panata. Pag magsambit ng pangako, no? Oo. Kaya mas mabuti pa kung mayroon ka mang gustong gawin kung luluobin ni Aba, di ba? Oo. At So, gawin mo oo. kaysa mangako ka. Kasi mahirap yung magsalita ka ng patapos. Kaya hayaang maging kakaunti at totoo ang iyong mga salita. So, ang pwede mo lang talagang pangako, yung kaya mong gawin. At the present Oo, at and the present. future. At hindi pwedeng ipapangako mo yung mga bagay na hindi pa dumarating. So, at present, kung anong meron ka ngayon. So, ito naman, ang panaginip ay dumarating sa taong maraming alalahanin. At ang salitang walang humpay ay tanda ng isang mangmang. So, minsan kasi, di ba, napapanaginipan natin kung ano yung mga pinag-uusapan natin eh. Baka hindi rin, baka bangungo to. A dream comes when there are many concerns and many words mark the speech. Malinaw naman siya. Sabi niya, pag may alalahanin ka lang, ibig sabihin, kaya ka nanaginip. Yung, di ba? Subconscious. Dahil sa mga concerns. Parang napakalayo mo, bro Mario. Ang Opo, hina ng kasi boses mo. Opo, nasa Cubao po siya, pauwi pa lang. Okay. Nakasakay na po. Kaya, Malayo talaga. siguro, opo, kaya mahina po yung boses niya. Nakagrab na siya. Okay. So, ito, tungkol pa rin sa pangako. Huwag mong hayaan ang iyong bibig na magdala sa iyo ng kasalanan. At huwag mong sabihin sa mensahero ng templo, nagkamali ako sa aking panata. So, once na binitawan mo yung salita, yung pangako mo, kailangan mo tuparin talaga. Kasi kapag hindi, may consequence Sisingilin yun. ka, no? Oo, Sisingilin ka sa sisingilin ka. templo. At saka baka, di ba may ano pa yan? May interest. Oo, Yung mga 20%. yung nadaanan natin sa aklat ng Leviticus. May mga percentage pa 20%. yan kapag hindi mo tinupad. Yung mga pledges mo Parang sa may templo. interest, no? Pero sa templo to, sis. Oo, sa templo. Pero ba, mga ngako si Bro Dantes kay Bro Oo, wag na banggitin. oo. Tapos, too much Tuloy mo sis, tuloy mo. Pwede naman i-edit eh. halimbawa, ang ako si Bro Mario kay Sis Maria ng Louis Vuitton.
Kasi hindi yan natupad. May interest ba siya doon? Ang pinag-uusapan naman dito, sis, yung pangako mo Sa sa templo? alahayam, hindi sa tao. Hindi kasama yan sa tao, sis. Oo nga, pero kung sa tao, ano, pwede mo pang i-ano yan negotiate eh. Oo, at saka yung time frame pwedeng ilang taon. Pero pag sa Oo. templo, may ano siya, Pag sa alahayam kasi, wala nang bawian. may Basta oras na, yan eh. Oo. na ano, na nasabi mo na wala nang bawian. Binding na yun. Oo, binding yun. Pag hindi mo tinupad, may interest pa yan. Bakit mo hayaang magalit sa iyo ang alahayam dahil sa iyong mga salita at sirain ang gawa ng iyong mga kamay? Sirain, ginawa ko si destroy sa English. At yung ipapahamak, ano to, anong pinalit mo? Sirain. Kasi Sirain. destroy nakalagay eh. Okay. Kung ipapahamak parang endanger yun eh. Diba? Endanger. Pero ito Ah, naman, destroy. So, sirain. O wasakin ang gawa ng iyong mga kamay. Siguro mas appropriate ang wasakin, ano? hmm. Wasakin na Wasakin. lang. Oo. Okay. Tapos Maraming oo, panaginip. yung maraming panaginip, 'di ba? Maraming Oo. panaginip at salita na walang kabuluhan. Siguro pangarap to. Ate, Ano ba wait, sa tingnan nga English? natin. Aha. Much dreaming and many words are meaningless and must be avoided. Oh, much dreaming. O pa, nangangarap siguro to. Much dreaming. Maraming panagin. Maraming pangarap at salita. Kasi ganun din naman ang English ng ano eh. Wala namang eksakto yung pangarap. Dream din yun, di ba, sa English? Tingin ko Hmm. pangarap to. Maraming, ano, oo, Pangarap at salita. pangarap, oo. At salita. Iba yung panaginip sa ano nanaginip ka pag natutulog ka, di ba? Pero Hmm. yung gising ka at daydream ka, pangarap yun. Mga pangarap na, hindi naman makabuluhan. Sarili lang human concern lang, di ba? Dapat Salita po kayo iwasan. nakalagay. Salita talaga. Dito sa English ay much dreaming, sobrang pangarap at maraming salita ay many words, much dreaming and many words are meaningless. So maraming So, sobrang mga salita. oo. Maraming pangarap at mga salita. Siguro much dreaming, siguro sobrang pangarap at maraming salita. Much kasi sobrang pangarap at maraming salita. At maraming salita. Yun. Obey and revere Yahweh. Igalang mo at sundin si Yahweh ang alaya. Ito, walang kabuluhan at masamang pamahalaan. Ako nangyayari ito sa atin. Oo nga. Pero dinescribe kasi dito yung 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 mga nasa hanay ng kapangyarihan. Oo, yung opisyal at saka yung Hmm. hari ay higit pa sa kanila ang mas mataas na pinuno. Ibig sabihin, yung mga opisyal, meron pa yung namumuno sa kanila. Isang hanay ng kapangyarihan at burokrasya.
Ang pakinabang mula sa lupa ay kinakamkam ng mga nasa itaas, at ang hari man ay nakikinabang sa bahagi nito. Tingnan mo, hindi gagawin yun ng ano, hindi gagawin yun ng bureaucracy kung walang basbas ng hari. Oo. Pugot ulo nila pag ano, Paano pag pag ang hari ay, desisyon kasi ng hari, ng oo, pinakamataas, nagpo-flow yan hanggang baba. oo, kultura nila, di ba? Oo. Oo. Kasi kung ano, matuwid ang hari, pugot ulo, di ba? Ang mga Kaya ano, nga. O, tingnan mo dito sa verse 10. Ang umiibig sa salapi ay hindi kailanman nasisiyahan. At ang nasisiyahan sa kayamanan ay hindi kailanman kontento sa kanyang ari-arian. Kasakiman ay masama at walang kabuluhan. Eh, yun ang hmm, nangyayari ngayon eh. Ba't hindi pa hindi sila pwedeng ano, o, di ba? hindi Yung pwedeng isang pamahala. kotse lang, kailangan 50. Hindi pwedeng isang helicopter lang, kailangan Oo. dalawa. Eh, Oo. na ano lang eh. Na ano lang siya, na-attract lang siya doon sa kotse na may payong, binili na kaagad. Hindi na nasiyahan Parang sa kilala ko ilan. yun ah. Oh, Hindi na bumili ng payong ano. hindi na lang bumili Kailangan ng bumili. payong at ilagay sa kotse, di ba? Walang kakontentuhan. Eh, mas At ano, napakarami na ng nadagdagan yan. ari-arian. So parang ang kotse niya ay para lang siyang ano, ang mga mayayaman na ito, para lang silang nagpapalit ng damit. Kung magpalit ng Ngolekta kotse. lang. O kaya Oo. ano, kailangan mas maraming kotse ko doon sa kabilang ano, congressman. Yan. Hmm. Dami. At Kailangan mahigit na. napakarami na ng ano ng kanilang mga ah, mali-maletang pera pero hindi pa rin nasisiyahan. Patuloy pa rin ang paghahangad ng kayamanan. Hindi lang kayamanan ang ano hinahangad nila pati kapangyarihan. Kasi ang ano, ang pera kasi nabibili ang power. Hmm. Power din kasi ang pera eh. O, kapag ang mga ari-arian ay dumarami, ang mga kumukonsumo ay dumarami rin. Siyempre, marami ka appliances, marami din Hmm. konsumo din ng oras, ng kuryente, panahon, marami kang kotse, marami kang paggagasolinahan. So, Oh, dumadami rin ang gastos mo. lalaki ang maintenance mo sa dami mong Oo. ari-arian. Yan, naghahabol ka talaga sa hangin lang, Oo. no? At anong mapapala ng nagmamay-ari, kundi pagmasdan na lamang ito sa kanyang paningin. Siyempre, gagamitin mo. Sa dami ng mga kinokolekta nila, hindi siguro, baka isang beses lang nilang magamit yan eh. Hindi mo naman sabay-sabay gagamitin ng kotse Oo, dahil isa ka lang, di ba? Pa kaya nga, isa-isa rin yung gamit mo yan. kaya walang kakontentuhan ng mga ano. Kaya maganda nga mag-empleyado na lang, nag-realize ko niya na ang tulog ng manggagawa ay mahimbing. Kahit kakaunti o marami ang kanyang nakakain. Totoo yan. Kasi pag nagnegosyo ka, ako, matutulog ka na lang, iniintindi mo pa yung ano para bukas, ganyan, kumikita ba kayo. Samantala pag empleyado ka, pagka alas 5 yan, o kaya ano, off mo na, pag tayo mo, wala ka nang iniintindi. Pero pag ikaw na sa management level or ikaw may-ari ng negosyo, walang pahinga utak mo. Sabihin mo na sarili mo yung oras mo, pero hindi rin eh. Kailangan mag-hands-on ka eh. Eh lalo na kung may restaurant ka. Yun, madaling Madaling araw araw pa pa lang, lang. mamamalengke ka na. Oo, yung lifestyle mo iba na, may iba Oo. totally. Alas 8 pa, kailangan tulog na kami. Alas 7 tulog na. Kasi kaya aga-aga mumimili kinabukasan. Oo. Ngunit sa kasaganaan ng mayaman, walang tulog at walang kapayapaan. Lalo na pag may nagbagong bukas na ano yan, competitor. Naku, Oo, syempre, pag may bawas sa sales mo competitor, yan. Bawas mai-stress sa na sila kasi bawas na sa kanilang ano yan, sales. O yung mga kinikita. empleyado mo, pasaway, o kaya tigas ulo, o kaya may nag-aaway. Ultimo, away nila, pakikialaman mo pa, di ba?
Iba yung ano, iba, sa bagay, may trade-off talaga ang maging mayaman. O, Okay, may tingnan mo nakita tuloy. ako. Ayan o. Yun nga, yung nakita niya na matinding Matinding kasamaan kasamaan. sa ilalim ng araw. Mayamang inimpok ng isang tao na sa huli ay naging sanhi ng kapahamakan ng kanyang sariling lahi. O, yan. Kikitaan natin ngayon yan. Hmm. Kapahamakan Umisan. talaga ng sa kanyang sariling lahi. Tingnan mo Oo. naman yung mga yung mga nagpi-flex ng kanilang kayamanan. Yung mga anak nila nagpi-flex ng kanilang kayamanan. Pero yung mga magulang pala nila ay ginigisa na sa dahil sa korupsyon. At sila nagbigay pa ng ebidensya, no? Oo. Pagpalagay na hindi nagpa-flex yung mga ano, pero magkakaroon yan ng power struggle dito on pag wala na yung mga magulang, yung mga anak Hmm. naman. Kaya dapat talaga Kasi pati yung mga naaayos na. anak nila, halimbawa, tinutulig sa yung mga magulang nila dahil sa korupsyon. Siyempre, pati yung mga anak nila damay. Kasi Oo. yun na ang magiging identity ng mga anak nila eh. Magulang mo magnanakaw. Oo. Wala Oh, respeto sa kanila. oo. Wala nang Kaya mawawala ng itatago. respeto sa kanila. Kaya ito ay magiging sanhi ng kapahamakan ng sarili niyang lahi. Kaya Or at saka yung mabuti magiging na talaga ang pag-aaway-away. oo. Halimbawa, yung mga masyadong sanay sa luho, hindi marunong magtayo ng sarili nilang kabuhayan. So, Hmm. aasa sila sa kanilang mamanahe at yun ang nagiging sanhi ng pagka-away-away. Kasi Kaya nga ang wala silang background. mga lupain na minana Oh, ay talagang laging may struggle sa mga tagapagmana. Pinag-aawayan lagi ang mga lupain. putin, oo. O kaya naman, yaman na nawala sa isang hindi inaasahang sakuna. Kaya sa kanyang mga anak, wala nang maiiwang pamana. Halimbawa, may nagkasakit bigla. Yung iba na ibebenta yung kanilang o kaya na scam, o kaya na nilalubog na sa lahar, yung mga Hmm. lupain, o sa baha, ano? So Sapagkat lahat hubad naman na do talaga ito ng ay, 'di ba? Walang madadala. Pag umalis, pag namatay ka, hindi mo naman madadala lahat 'yan. nadadala mo yung suot mong damit na maganda, at saka yung kabaong. Hmm. Yun lang. Habang habang buhay pa, kung merong Oo. iiwan, ayusin na. Kasi biglaan Hmm. ang lahat. Hindi, ang dapat balance yan. Meron ka series, meron ka rin enjoy mo rin ang pinagpaguran mo, di ba? Oo, kaya Enjoy mo kailangan sa ma-enjoy mo. memories. Kung ano yung pinaghihirapan mo, ma-enjoy mo. Ang maiwan mo lang talaga sa anak mo yung mga memories, good memories, pinagsamahan nyo, di ba? Yung magandang pangalan, malinis na Oo. pangalan, yun ang may papamana mo sa iyong mga anak sa lahi mo. Maaalala ka dahil sa yung lahi mo maaalala ka palagi na mayroon kang iniwan na mabuting pangalan o mayroon kang legacy sa iyong mga naiwan. Kasi yung mga bagay na Edukasyon, oo, kabutihang asal, yan. oo. Saka maayos sa pangangatawan, healthy living. At ano ang mapapala niya? Yamang siya ay nagpagal ng labis. Ito ay paghabol sa hangin at puno ng hinagpis. Nagpagod lang, ano? Sa lahat ng kanyang mga araw, siya ay kumakain sa kadiliman, puno ng sama ng loob, galit at kabiguan. Oh, kumakain sa kadiliman? Siguro maraming Walang, hinanakit sa buhay. oo, walang liwanag, oo. O kahit pa kumakain, sabihin, meron siyang
although sagana, Meron siyang pero pagkain, kaya lang oo, puno ng sama ng loob, yun, galit at kikimkim. kabiguan. So, ibig sabihin, puno siya ng hinanakit sa kapwa niya. Oo. May victim mentality. Mm. For me. Ayan, pa-victim. Madaming drama sa buhay. Oo. Parang, yung sinasabing, ako, kami. Di ba? Oo. Ako, Okay. ako na lang lagi. Baka self-centered. Okay, anyway. Hmm. Verse 18. Ito ang aking napagtanto. Walang kabuluhan para sa isang tao na wala nang ginawa kundi ang kumain, uminom at magpakasaya sa bunga ng kanyang pagpapagal sa maikli at pansamantalang buhay na ibinigay sa kanya ng alahayam. Mahaba ah. Oo. Walang So, kabuluhan. yan Yun naman ang talaga. realization niya. Oo, yan naman Kaya talaga titulo mo dapat. na yan, di ba? Hari na Oo. siya. Ano pa bang itataas niya? Siyang hari. Wala rin kabuluhan sa kanya. Imagine. Siguro sa dami din ng anak niya at asawa. Hati din yung panahon niya. Hindi siya nakapokus sa isang anak. Yung kanyang mga asawa, siguro sa isang taon, baka hindi niya na nga napupuntahan eh. Hinanakit din eh. Oo. Oo. So, puro hinanakit na lang. Oo, dahil diniscard na. Yung matanda na. Diniscard niya. Sapagkat nakalimutan niyang pagnilayan ang mga pagpapala ng alahayam dahil sa pagkaabala niya sa mga bagay na makamundo at sa mga pita ng kanyang puso. So dapat pala everyday, inaalala mo at magpapasalamat ka sa mga biyaya mo sa araw-araw. Yun bibigay sa umaga pala o bago matulog, di ba? Ang gandang nun, ang gandang yung tataas ang vibration mo pag grateful ka, di ba? Oo, Thankful ka. pagka thankful ka sa lahat ng na mayroon ka. Mm. Pag ninilayan mo, ay, ano biyaya ko sa araw Kaya nito. siguro, Buti na ang lang, nais healthy ang lang mga talaga anak ng ko. alahayam ay simpleng buhay, 'di ba? Oo. Kasi Enough yung lang. yung mayroon kang total dependence sa kanya. Hindi mo naman maalis kasi yung mga sama na loob sa araw-araw, di ba? Yung hindi mo yung expectation mo hindi na-meet, o kaya may nagpapaano talaga, may mga papildeliha. Pero Oo. choose to focus on the positive eh. Yung mga kasi may choice ka eh, di ba? Kung ano mo, Oo. i-focus mo. Sabi nga ng mensahero, 'di ba? Ang bawat action mayroong kasamang reaksyon. So anong reaksyon mo sa mga bagay sa paligid mo? Positive o negative, di ba? Oo. Nasa May sa choice iyo ka na pa. 'yon. Choice mo 'yon. Kung positive or negative ang reaksyon mo Titimbangin sa mo. lahat ng mga aksyon sa iyong kapaligiran. Kung ano yung mga naririnig mo, ano yung mga nakikita mo, nararamdaman mo, nasa sa iyo na yun kung positively ang iyong pagtanggap. Babaling mo. Kung Oo. oo, nga to, pero yung Kaya naman, importante din na everyday mayroon tayong realization. yung prayer talaga sa umaga, sa gabi, yan. Hmm. Pasalamat. Thank you na lang eh. Okay, pangalawang tayo, kabanataan. O meron pa additional. Kung wala nang mga reaksyon, ituloy na natin, Kabanata 6. Kabanata 6. Nakakita ako ang isa pang kasamaan sa ilalim ng araw. Nakakita Siguro ito. ako ng isa pang kasamaan sa ilalim ng araw. Isang pasaning mabigat sa sangkatauhan. May mga taong binibigyan ni Satanas ng kayamanan, lahat ng naisin ng kanilang puso,
ari-arian at karangalan. Ngunit si Yahweh na alahayam ay hindi sila binibigyan ng kakayahang tamasahin ang ganitong kayamanan. Tamasahin ang ganitong kayamanan. Sa halip, ibang tao ang Walang nagtatamasa. tamasain Ako, to. no? Tamasain. Oo. Nagtatamasa. Sa halip, ibang tao ang nagtatamasa ng mga iyon. Ito'y walang kabuluhan at isang mapait na kapalaran. Maaaring ang isang lalaki ay magkaanak ng sandaang supling at mabuhay ng 1,000 taon. Ngunit kung hindi niya matamasa ang kanyang kasaganahan at hindi siya mailibing ng marangal, sinasabi ko, mas mainam pa ang isang sanggol na ipinanganak na patay. Sapagkat ang sanggol na iyon ay lumilisan nang hindi nasilayan ang liwanag at aalis sa dilim, subalit ang kanyang pangalan ay tatahimik sa kapayapaan. Kahit hindi niya nakita ang araw o nakilala ang anumang bagay, mas may kapanghingahan siya kaysa sa taong iyon. Ano ang kalamangan ng marunong sa mangmang? Lahat ng pinagpapaguran ng tao ay para lang sa kanyang bibig, ngunit kailanman ay hindi nasisiyahan sa kanyang hilig. Ano ang mapapala ng mahirap na natutong gumamit ng mabuting asal upang mapalapit sa mga tao? May saysay ba ito kung ang kanyang sikmura ay kumakalam? Lahat ng ito ay walang kabuluhan, tanging paghahabol sa kawalan. Ang lahat ng bagay ay matagal nang pinangalanan, at kung ano ang tao ay matagal nang nalalaman. Ang araw ay darating na ang mahihina ay makikipagtagisan laban sa higit na makapangyarihan. Sa pagdami ng mga salita, nawawala ang kahulugan, at anong mapapala sa ganito ng sinuman? Kung ano ang mabuti sa buhay ng tao, sino ang nakaalam? Sa mga araw na mabilis, lumipas at walang kabuluhan? At sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa pagkalipas ng araw? Ano ang madadatnan? Yada. Yata. Yada? Yada. O, kung may mga taong binibigyan ni Satanas ng kayamanan. Di ba, pinapayaman nila yung prosperity gospel? Para mag-join sa kanilang simbahan or maniwala, lahat ng naisin ng kanilang puso, ari-arian at karangalan. Pero ang ginagawa naman ng alahayam, hindi sila binibigyan ng kakayahang tamasain ang ganitong kayamanan. Hindi binibigyan ng, iba, nagkakasakit, oo, yaman nila, pero nasa wheelchair lang. May mga kaparaan na ng aba, o kaya, yung mga asawa nag-aaway, mga asawa, daming pamilya, di ba? Kahit, di ba, may yaman, pero magulo buhay kasi nag-aagawan yung mga pamilya at saka yung mga anak sa kanyang ibang asawa. Tapos sa halip, ibang tao nagtatamasa ng mga iyon.
Ito ay walang kabuluhan at isang mapait na kapalaran. Minsan, ang maano lang doon, minsan mga empleyado rin nagtatamasa. O kaya ba, ang dami mong bahay. Pero sino yung nagtatamasa ng mga bahay? Mga katiwala. Wala namang walang nakatira doon sa bahay niya. Hindi natitira sa dami ng bahay niya. Meron nga, ano eh, um, ano siya, malakas siyang kumita. Sila mag-asawa. Ngayon, nung pumanaw yung kabiyak niya, yung lalaki, siya na nagpalaki ng mga anak niya. Babae. Babae, kasi nga biyuda na. Ngayon, mapapansin mo, Diligawin yun. kahit matanda na eh. Ah, Ngayon, sa tawag nito, sa katandaan niya, mapapansin mo, kahit na maayos sila, pero ang mga anak ang nagpabagsak sa kanya kasi yung mga anak niya nalulung sa droga, hindi nagkakasundo, yung mga lalaki nalulung sa droga, yung ibang mga anak niyang babae na nandito kasi may mga nag-abroad, hindi nagkakasundo. Ngayon, malalaman mo, one time, umakyat ako sa, sa second floor ng bahay nila kasi nga, nung time na yun, nangungupahan ako, nagbayad ako ng upa. Doon ko nakita na ang lalaki ng mga niya, ng mga rebulto na nandun. hmm, Oo. Tapos sabi ko, idol. Mother, Mother, alam niyo, di pa noon, di pa dumating ang mensahero noon. Pero sinabihan ko na siya, sabi ko, Mother, itong mga ganito, sabi ko, ano to, sumpa-sumpa ito, sabi ko. Binigay ko sa kanya yung Ten Commandments pa noon eh, ng ex dyan. Nakalagay doon. Nabasa niya, sabi niya, ano. Pero sabi niya, alam niyo ang lumabas sa bibig niya, sabi niya, alam mo kasi Dante, antigo na itong mga to. Matatagal na itong mga to. Ayan, lalaki. Sabi ko, choice niya po yan, sabi ko. Ang lalaki, tatlo at tayo nandito noon. Choice niya po yan, sabi ko. Pero, yun nga, um, akala lang nila kasi umuunlad sila, maayos sila. Pero, yun nga, namumuhay sila sa, yun, sabi ni Solomon, na humahabol sila sa hangin. Mm. Oo, walang peace, no? Walang kapayapaan. Meron din, isang kaibigan ng parang isang broadcaster. Yun naman, born again. Matulungin, palaging active sa nila. Pero ang anak niya, problema niya yung lalaki. Oh, lagi, lulong din sa pinagbabawal na gamot, nakukulong, mga gano'n. Hindi ba? So, walang kapayapaan. Kapag Material lang talaga, no? Meron. oo. Mm. Pinagkait ng alahayam ang niya, pagtatamasa at ang kasiyahan sa kanilang material na bagay. Bibigyan ka ng kaginawa ni Taning, pabawiin niya rin sa'yo. Yan ang ibig sabihin. Oo. Naalala ko tuloy yung mga antigong mga rebulto na yan, yung mga naungkat na naman kagabi sa akin. Ako, di ba pinagtatapon ko mga antigo yung mga ay, nako. Kasi nung malaman niya na akala niya tinakatago lang kasi pinagtatago ko. Nung itinapon ko, kasi syempre, sumusunod tayo eh. Sinapon ko nung wala sila. Wala pa ako nun eh. Nasa sabi niya, nagalit sa akin, wala, nasa ata ako, nasa South. Yung message yung hinahanap sa akin kung nasaan daw. Sabi ko, tinapon ko na. Tapos sabi nung, ano, di syempre, nagalit yung yung kapatid ko kasi sa niya yun, biyena niya yun eh. Yung mga antikong
Siyempre, sabi ko ganun. Sige, pati mother ko nagalit. Sabi ko, sige, pagpalit niyo ako sa sementong nagkasugat-sugat ako sa pagbubuhat. Pagpalit niyo ako sa sementong rebulto. Siyempre, takot naman sila. Kaya namukot na noon kagabi. Anyway, ang mga tao talaga, no? Oo, na ano tayo, once upon a time, naloko Oo. tayo. Nalinlang, na-deceive. Hindi na. Sana daw binenta ko na lang sa naibenta niya sa Bibenta. Antigo. Naku, sabi, tapos sunugi sirain no? Binenta, Pero di parang pagkakalulu mo pa yung makakabili. Di ba? Sa bagay, lulong na yung na yun kung may bibili. Maaari ang isang lalaki magkaanak na sandaan. Ito pala yun. Imagine, di ba, ang supling ay yan? Mga biyaya. Pero kung magkakaaway naman, naalala natin yung yung 70 ang anak. Tapos pinagpapatay nung anak sa labas. Benjamite, sino ba yung sis? Hindi rin hindi rin nawala din yung 70 anak niyang lalaki. ay di ba yun anak ni yun? Ni Gideon? Gideon ba ata? Oo. Yung oo, tama. Tapos yung anak niya sa labas, ang Oo. Ephraim. Oo. Sa politics, meron din Oo. ang dami nilang magkakapatid. Yung isa pinatay nila dahil paborito. Parang si Joseph Part ng Cavite. Grabe. Ay, ganon. Opo, Ay, magkakapatid sila. oo, Di ba tama. po? Tapos yung babae na tago sa Turkey. Grabe. Oo nga, no? Sila Pero may yun, may magkakapatid. anting-anting yung lolo nila, di ba? Opo. Nako, Grabe. power, no? Hindi kagaya nung isang artista na okay sila magkakapatid. Hindi sila Puro panganay din. nabulag. Hindi sila nabulag sa pamana ng kanilang tatay. Nagkasundo sila. Pero Sa first Grabe ilang yun. years siya Sabi ng tatay, wag mag-away sa mamanahin. oo, provide din yan. Opo. Kinumpir sa mas mainam pang isang sanggol na ipinanganak na patay. Yung hindi mo lang nakita ang araw, pero mas mainam pa daw. Siguro ganun ka-depress ni Solomon, hindi man lang hindi man lang natutong magmahal, hindi man lang natutong yung sanggol na yun, sinila na patay, pero sabi niya mas mainam pa daw. Siguro yung diwa nung sanggol ay pure. Di ba sis past tense na dapat ito? Tingnan natin ang verse English. Verse 5. Hindi lumilisan. Kundi verse lumisan. Tingnan ko. Inaano ko nga kanina kasi habang nire-review ko yung upload mo kasi doon ako nag-edit din ako. Ay sabi ko, kung dalawa kasing screen ang aking Diba? tinitingnan. Lumisan. Past tense na to It's eh. better not to make wait. Saan yan? Sa banda Verse 5. wait, ibang chapter pala, next chapter na. Wait Chapter 6 verse 5. Though it comes without seeing the light and departs. Kasi yung past participle, though it comes, present tense, without seeing the light and departs in darkness. Yes, its name is shrouded in peace. Departs. Oo. Lumisan. Lumilisan. Though it comes, dumadating, it comes, at saka lumilisan. So tama ito. Present siya, oo. Present. Oo.
Although it comes, kasi mabuti pa daw ang isang batang ang batang ipinanganak na patay ay mas mabuti pa o nakahigit sa kanya. Though it never saw the sun, hindi nakita ang araw o nalaman ang kahit na ano, knew anything, it has more rest than him. Mas marami pang kapahingahan kaysa kanya. Tama ba Tsaka yung hindi siya, Tagalog? ibig sabihin, hindi nakagawa ng kasalan. Oo. Pero yung diwa nandyan pa rin, di ba? Mm. O, Kaya mas maigi nabuhay pa na ang yung diwa niya, pero oo, pure. na-preserve. Oo. Hindi nagkaroon ng avatar. Hindi nagka-human flesh. So, ibig sabihin, pag namumuhay ka nang wala kang kautusan, na wala kang covenant, curse yun. Oo, wala lang. Wala, nabuhay ka lang. Curse yun. Parang siguro ginamit ka lang na mga tauhan. Kumbaga, extra ka lang sa mundo. Di ba? Parang, ay, nag-extra ka lang. Hindi ka nabigyan ng Wala. healing. Wala kang kabuluhan sa Oo, alahayan. kung padala ka lang ng additional mouth to feed ng mundo. Parang existing but not living. Oo. Zombie. Oo, walang Lang, yung nag-occupy babae. lang ng space. Oo. Mm-mm. Yan Para lang. lang may content sa TikTok, Masakit no? yun. Pag content lang sa Oo, TikTok, ayan. masakit yun. Consumer. Sayang wala yung una. Nasa labas kasi ako eh. Oo, kaya lang okay Bakit? na lang din. Hindi, Bakit? okay lang. Okay lang. Ah, Kasi may pero mga gusto kong naka-signal eh. mga gusto kong i-topic doon. Kaya lang wala, okay na. Anong Ito na, topic okay. saan? Hindi, okay na. Kasi parang makatatlo tayo ngayon. Okay lang kasi, even numbers eh. So, Hindi, okay lang ano na sis. 2 Okay hours. na. Okay na. Sa Hindi ko naman unang din kasi nabasa kabanata lahat eh. daw. Oo. Hindi ko, Okay. Ano hindi ko ang naman kalamang? napakinggan. Hindi ko napakinggan lahat eh. Ano ang kalamangan ng marunong sa mangmang? Lahat ng pinagpapaguran ng tao ay para lang sa kanyang bibig. Ngunit kailanman ay hindi nasisiyahan sa kanyang hilig. So, lahat talaga ay para sa self-preservation, self-pleasure, no? 7. The toil of the greedy is for their mouth, yet their appetite is never satisfied. Yan ay mga ah human flesh na yung para sa sarili. Pero kung may diwa ka ng above human flesh ang iyong mga concern, makalangit na di ba? Sinasabi nga amin Sero, that is human concern. Iba pa yung concern na na heavenly kingdom. Iba yung concern sa heavenly kingdom. Kasi ito sis yung verse 9. Tingnan mo. Parang hindi angkop. Ayan nga, yung verse 9. Ano ang mapapala ng mahirap na natutong gumamit ng mabuting asal upang mapalapit sa mga tao? Yung yung nag-aaral ng etiquette, proper etiquette, paano kumain, yung pinakamalayong spoon and fork muna, pero gutom na gutom naman. Marunong kang Hindi, pero nakalagay dito. social graces, kumbaga. Okay. Upang Social mapalapit sa mga graces. tao. May say ba ito kung ang kanyang sikmura ay kumakalam? O yung mga nagsa-social climber, yan. Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Tanging paghahabol sa kawalan. Kasi ang mga appearances, for appearance sake, di ba? Kahit gutom na, bibili ng bagong damit, kailangan, lalo na di ba? O kaya, para lang matanggap ng lipunan.
Mapapalaki Mm. ng parang sino ba tong artista na Kumbaga basta may makasabay ka lang. kapitbahay kaming artista na ang laki-laki ng bahay. Kasi lalabas yun sa balcony niya, lagi naka-robe, gano'n. Pero ang alam mo na, pag-chichismis na, wala na daw, naghihirap sa buhay kasi matanda na eh. Mga ex-ex ang actor lang yung dati. So, ibig Ganun. sabihin ba nito, walang karapatan ng mahirap na gumamit ng mabuting asal? Hindi, lahat tayo walang kabuluhan. Ibig sabihin, yung magpakatotoo ka, huwag yung puro appearance lang. Ewan ko tingnan natin sa English. Yan ang pagkaintindi ko dyan eh. What do the poor gain from knowing and learning social graces and manners to please Mm. others? Para masiyahan ng Mm. ibang tao. Does Mm. it matter to them that the painful hunger felt within, than the painful hunger felt within? Yung gutom na gutom. Importante ba yun kaysa sa yung gutom mo? That too is meaningless, chasing after the wind. Siguro dapat ibaguhin natin yung Tagalog para mas maintindihan. Oo nga, Anong medyo, mapapala ng mahirap na na marunong gumamit ng social graces upang masiyahan hindi sa ibang. siguro, baka, yung mahirap na nagkukunwaring mayaman. Yun nga, social climber nga. Oo, Mm. pero kung itong translation na ito, itong statement na Kaya yan, nga parang akala ko kasi, questionable. inaayusin ko yan. Kaya lang kasi, pag habang nakaka-distract kasi yung discussion, if pero pwede natin ayusin kung meron na kayo na formulate na Parang sentence. walang patutunguhan yung sinasabi niya, ano ang mapapala ng mahirap na natutong gumamit ng mabuting asal. Diba? Kasi ibig Hindi, sabihin, ang katanungan kasi dito, ang mahirap ba ay walang karapatan na Mm. marunong na maging mabuti ang asal? Hindi, kaya nga Mm. mali nga to eh. Gumamit ng ano ba yung social graces? Nga sa Siguro upang ano ang masiyahan. mapapala ng taong mahirap na sumabay? Ayun. Yung Nasabayan ganon, yung niya. sumabay Oo, na nasabayan niya ang mga mayaman. taong ang mayaman. Ano ang mapapala ng mahirap na Na ng mahirap gustong sumabay. Na na gustong sumabay. Oo. sumabay? Mm. Oo. Na gustong makibagay o gustong Sumabay sumabay. sa taong mayaman. Oo. Gustong Sa taong sa mayaman. mayaman. Sa mayaman. Mm. Gustong sumabay sa mayaman upang Mapalapit. masiyahan lamang. Upang tanggapin, upang to please, upang tanggapin lamang ng mga tao, ganon? Hindi. Ng mga tao, ano yan eh. Ang pinatutukoyan yan, yung may kaya eh. Baguhin natin yung English ulit. Kasi Okay. oo. What Ang do the poor pinatutukoyan nito gain? upang... Okay, what do Sige. the poor gain from knowing and learning? Tapos ito, open, close parenthesis, social graces and manners, close, to please others. To please others, upang masiyahan lang? O Upang matuwa? masiyahan. Ano ang Upang mapapala ng matuwa lang ang mga taong tao? mahirap na nagpapanggap sigurong mayaman upang Tama na yung lang. sumabay. Tama na Hindi, yung sumabay. Hindi kaya nagpapanggap kasi parang ito kasi dating sa akin nung mahirap, nagpapanggap siyang mayaman. Oo. Mm. Upang tanggapin, upang masiyahan ang ibang tao. Kasi, parang upang tanggapin ng... Upang sa lipunan. Upang tanggapin lang sa lipunan. Ayun. Upang tanggapin lang ng lipunan. Oo. Okay. Ano ang mapapala ng mahirap na gustong sumabay sa mayayaman? Na gustong makipagsabayan sa mayayaman. Makipagsabayan. Mm. Makipagsabayan
sa mayayaman upang tanggapin lang ng lipunan. Para rin naman yung mayayaman at lipunan, no? Pakiulit nga sis yung English niya. Okay. Pakiulit lang po. What do the poor gain from knowing and learning open social graces and manners close? To please others. To please others kasi naka-italicize siya. So dito, upang tanggapin lang ng lipunan o upang katuwa o masiyahan lang ang lipunan. Tama yan, upang tanggapin lang ng lipunan. Oo, so yung tanggapin lang ng lipunan, yung in-italicize ko. Tama ito. Ano ang mapapala ng mahirap na gustong makipagsabayan sa mayayaman upang tanggapin lang ng lipunan? May say-say ba ito? Kung ang kanyang sikmura ay kumakalab. Siguro, mas mahalaga ba ito? Di ba? Kasi sa English ay, does it matter to them than the painful hunger felt within? Mas mahalaga ba? Ayun, mas mahalaga ba ito? Mas mahalaga ba ito kung ang kanyang sikmura ay kumakalam? Kung ang kanyang sikmura ay kumakalam. Sa kanyang sikmura na kumakalam? Mas mahalaga ba ito sa kanyang sikmurang kumakalam? Oo, kumakalam. Oo. Tama. Sa kanyang sikmurang kumakalam. Ayan, tama ito. Tapos yung sa baba niya, lahat ng tao ay walang kabuluhan. Okay. Tanging paghahabol sa kawalan. Okay. May rhyme pa, no? Okay. Kaya minsan, kaya ang ano ko dati, English yung binabasa ko. Kaya lang kasi, may mga din, dapat i-edit sa Tagalog. Kaya pag na-uploaded na, nire-review ko siya, habang pinopost-post ko pa, ititignan ko muna yung si English ko pareho. Doon ko ini-edit. So, may personal edit type pa ako. Oo. Kaya mas maganda nga kasama kayo. Kasi nga two yung birds, translation, two ita-translate lang niya eh. Ita-translate lang niya kung ano lang yung nakasulat. Hindi niya kung ano literal, ibig sabihin. Literal niya. translation. Parang nga, bisa nga, barok pa nga, Siyempre, hindi alam ng AI kung paano yung mga idiomatic expression ng, di ba, ng pure yan. So, kaya mas maganda yung, two heads are better than one. Pero marami rin ako na-edit. Pero, yun na lang, natin. Okay, verse 10. Ang lahat ng bagay ay matagal nang pinangalanan. At kung ano ang tao ay matagal nang nalalaman. Okay? Whatever exists has already been named. And what mankind is has already been known. Already been known. A time is coming when the weak will contend against the strong and powerful. Parang nangyayari ito ngayon, ito ba Itong 11. Pero merong 8. May ako dito sa Anong papala? Ito yung 11, yung sa sobrang pagpapaliwanag na wala ng direksyon yung sinasabi. Yun nga eh. The more you talk, the more you commit mistake. Yung sinabi na yung sinabi na wag na kayong magbigay. Pero okay lang naman kung hindi, kung wala. Pero magbigay pa rin kayo pag contradictory ba ang mga sinasabi? Oo, diba? Yung bawi-bawi. Laban na bawi. Laban, bawi-bawi. Bawi-bawi. Dito, mag-ano kayo? And how magbigay does that kayo. profit anyone? Okay. Oo nga, mahirap. Dito pala nakalagay din sinabi ni Solomon, yung masyado kang maraming
paliwanag sinabi rin ng sultan to Nawala ka ng natatanda. ano, Oo. panindigan. Sabi niya, yung simpleng paliwanag, yun ang hanapin mo. Kasi kapag masyado ka maraming sinasabi, doon lamang sa simpleng paliwanag. Yun nga, nagiging Lalong ano ka hindi na, naiintindihan, hindi bro. Pag maraming naiintindihan. Ano yung sinasabi, sinasabi? ang gulo, ang gulo. Oo. Ganun lang, simple lang sinasabi niya. Ganun siya magsalita eh. Oh, pagka ano, Yes or simple yes lang, is a yun lang. yes. Your no is a no. Oo. Oo. Kasi Ganun lang. usually pag halimbawa, hindi sinabi ba't sa marami pa kang papaliwanag. Sabi nga niya, para kang parang guilty. Kailangan mo Mm. paliwanag lahat ng sasabihin mo. Mm. Ah. Di ba sabi nga nung tinanong siya nun eh, Mm. yung may nagtanong sa kanya, paano daw Mm. ba, halimbawa, dahil nakasuot siya ng pang-operian. Sabi, pag may nagtanong doon sa kanya yung Muslim ka ba? Ano daw dapat isagot? Sabihin mo hindi. Kasi kasi May nagpapaliwanag. papaliwanag mo pa. Oo, Mm. magpapaliwanag hindi. Parang may nagtanong sa'yo, lalaki ka ba? Pag sinabi yung, oo, kailangan may paliwanag kasi may ganito ako, wala akong ganun sa babae, may ganito. Kailangan pa yung paliwanag yun. Hindi, basta oo, hindi lang, enough na. Hindi mo na kailangan kung bakit ganyan, kailangan may paliwanag na lahat tayo ganun. Sabi mo, hindi, yun lang naman, sabi niya, Parang ano eh. parang Wala ka guilty pang ka eh pag, girlfriend? Wala ka pang girlfriend? Wala. Bakla ka ba? Ilang taon ka na? oo nga eh, dapat no? Wala lang. Diba? Parang Parang yung sa isang sinasabi niyo. meron nga sabi sa akin kasi kung daw, pag-usabi na tomboy daw ako. Sabi ko, ah, sabi ko, hindi. Eh, bakit daw? Ba't di ka Sabi niya, manlalalaki ako? Sabi ko, ano ko, bakit manlalalaki na lang ako? Ganun, dahil hindi ako tomboy. Sabi yung ganun. Ay, isa yun sa accusation sa akin. 'Di ba nanlalaki daw ba ako? Nanlalaki daw ako. Yun ang paano nila sa dati nating mga kasamahan. Oo. Ay, Kaya mo na kaya yung kaya sis. busy ako dahil sa hindi sa totoo Kaya, lang, Depende kaya niya lang na yung yun, sis. sis. ano? Depende lang yun, sis, sa tumitingin. Mapanghusga lang sila. Kasi Nagulat nga ako dun eh. kasi ganun siya. Kilala ko yun ng nagsabi sa iyo kasi Hmm. ganun siya. Pero sis, Nagulat nga kasi po sa ako. totoo lang, hindi, ito sa mga naalog po kasi ang utak ko, kaya kaya lumabas ako. Yun, totoo Wala. yun. Sis, Naalog ako utak ko. kasi mapag-observe ako eh. Wala akong nakitang ganun sa'yo. Lumalapit sila sa'yo pero ikaw, never kang dumikit talaga sa kanila. Iba yun. Makikita mo naman yung difference. Kaya, nung nabanggit sa akin yun, At saka kasi hindi kinontra ako ko. pa-demure, Hindi sis ko eh. nakita yun, sis. Hindi Hindi, ako sis, hindi. pa-demure. Yung Iba pa-demure yun. kasi usually sa loob ang Iba yung word na yun. Malayo sa'yo yun. Hindi ko nakita sa'yo yun. Ay, Doon sila nagkamali. salamat sa iyong opinion, sis. Pero malay mo, Kasi, pwede hindi, magbase pa, no? hindi, Hindi. hindi Siyempre, tayo, pag binigyan ka na kasi ng diwa na siyempre, graduate na tayo doon eh, di ba? Kung mag-graduate ka sa ganung bagay. akala niya siguro makakahanap siya na kagaya ng pagtingin niya. Kagaya ng mata niyang Naghahanap siya ng kakampi. judgmental. Kakampi, Yeah. Nagkamali siya dun. Hayaan mo, kaya may mga nag-FR nga sa akin, friend request. Gusto kong sabihin, pasensya na kayo kasi masyado akong busy sa panlalaki. Saka di totoo, pag may nagtanong sa akin, ba't daw ako lumabas? Sabi ko, kasi naalog utak ko eh. Yan, sagot ko. Serious, naalog kasi utak ko. Ganun lang. Ang Hindi layo. mo kailangan explain. Dahil hindi na magigets.
Alam mo naman ang kapasidad ng tao, di ba? Yung mga kasama natin before. Ngayon, nakalug ang utak ko. Ganun lang. Yan, simple. Anyway, pwede pa, no, na isang kabanata. Sis? Pwede pa. Okay po. Pwede pa. Okay. Kabanata 7. Mga Yan. alalahanin sa ilalim ng araw. Ito maganda. Higit pa sa pabangong mahal ang mabuting pangalan. Sa libing man ito'y di kayang pantayan. Mas mainam ang tahanan ng pagluluksa, sapagkat ang buhay ay biglang nawawala. Mas mabuti ang luha kaysa halakhak ng saya. Pag ang puso'y sugatan, luha ang lunas niya. Ang puso ng matalino'y nasa bahay imbakan, ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay aliwan. Mas mabuting makarinig ng saway ng matuwid, kaysa papuri ng masamang sa iyo ay magbubulit. Tulad ng tunog ng panggatong sa ilalim ng palayok. Ganyan ang tawa ng mangmang, walang saysay. Ganyan ang tawa ng mangmang, walang saysay, walang dulot. Ang panunuhol ay sumisira sa matalino, at ang pangingikil ay sumisira sa puso ng bobo. Mas mahalaga ang wakas kaysa sa simula, sapagkat ang kahulugan ay sa dulo makikita. Huwag agad magpadala sa silakbo ng damdamin, sapagkat sa mangmang na padalos-dalos, ito ay isang pain. Huwag itanong, bakit ang buhay ay mas maganda noon? Hindi ito karunungan, kundi paglimot sa panahon. Ang nakaraan ay nasa ngayon, at ang ngayon ay sa hinaharap paroroon. Walang nabago sa ilalim ng araw. Ang karunungan ay tila minanang yaman, nagbibigay liwanag sa kaalaman. Maaaring makamtan ang kayamanan sa pamamagitan ng kaalaman, ngunit ang karunungan ay nag-iingat ng buhay at kayamanan. Isipin ang kapangyarihan ng alahayam. Kaya niyang ituwid ang ginulo ni Satanas. Sa kasaganaan, alahayam ay pasalamatan natin. Ngunit sa hirap, paglikha sa atin ay alalahanin. Ang alahayam ang gumuguhit ng bawat landasin. Kaya't humingi ka ng tamang gabay sa panalangin. Sa buhay kong tila walang saysay, nakita ko ang matuwid na maagang namamatay, at ang masamay mahaba ang buhay. Ngunit walang makatatakas sa hatol sa pagsuway. Huwag maging labis sa luho at karangyaan. Bakit ilalantad ang sarili sa kapahamakan? Huwag maging hambog o hangal, baka maaga kang mamatay na walang dangal. Ang sakim ay kapit sa kaliwa at kanan, ngunit ang may takot sa alahayam ay iwas sa kalabisan. Ang karunungan ay higit pa sa 10 pinuno ng lungsod. Lahat ay nagnanais ng katuwiran. Ngunit walang taong laging tama na walang kamalian. Huwag pakinggan ang bawat salita sa iyong palibot. Baka marinig mo na minumura ka ng iyong lingkod. Sapagkat baka narinig niya minsan, ikaw rin ay nakapagsalita ng masama sa iyong kasamahan. Sinubok ko at sinabi, nais kong maging marunong.
Ngunit ang karunungan ay hindi ko pa lubos na natutunan. Ang lahat ng bagay ay masalimuot at malalim, na ang pangkaraniwang isipan ay hindi kayang abutin. Kaya't aking pinagtuunan ang karunungan upang maunawaan ang likaw ng kabaliwan at ang kahangalan ng kasamaan. Ang babaeng bitag ay mas mapait sa kamatayan sa lupa. Ang kanyang halinay patibong, ang yakap ay tanikala. Sa taong mapusok, siya'y matamis na lason. Ngunit sa marunong, siya'y isang kalapating dapat kamuhian. Sabi ng guro, masdan mo't aking natuklasan ang pagdaragdag o pagbawas upang tuklasin ang balangkas ay walang saysay, paghahabol sa hangin. Ako'y naghanap ng matuwid at ito ay aking nasumpangan. Ilan lamang sa libo ang tunay at matuwid na lalaki. Ngunit wala akong natagpuan ni isa man sa aking mga babae. Ito lamang ang aking natuklasan. Ang tao'y nilikha ng alahayam na matuwid. Ngunit sila'y sumuway at kumain ng bunga sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Yada. Yada. Yata. Yada, mahaba-haba itong ating didiscuss Eh, pa. So, mga alalahanin ni Solomon to. Higit pa sa pabangong mahal ang mabuting pangalan, sa libing man ito ay di kayang pantayan. Kasi 'di ba yung ang pabango kasi sa vicinity maamoy ka. Pero yung pangalan kahit hindi ka nakikilala o nakikita, pero yung reputasyon mo, 'di ba? Umaabot kung saan, ay mabuting tao 'yon or ba refer sa iyo, ay kilala ko 'yan, ano 'yan. 'Di ba? Kumbaga hindi ka pa nila na kahit hindi pa kayo pero parang kilala ka na ng tao dahil sa reputasyon. Kaya yung reputasyon talaga, yun ang ginagamit ngayon, lalo na sa politics o sa mga 'di ba? Reputasyon, mga fake news. Ano ang naiwang reputasyon ng mensahero? Kahit anong nila, kahit anong tubig. Ito ba yung bahang ibinulwak pero inabsorb ng mga tao ng lupa. Ibig sabihin inabsorb ng kanyang mga disipulo o kanyang mga followers, 'di ba? Inabsorb 'yon at ipinagtanggol siya. Ang reputasyon niya ay nasusulat na nasa Torah na ang reputasyon niya eh. At nakasulat din ang gagawing sa kanya, paninira o paninirang puri, kung yung sinabing Kasi sabi niya, nasan kayo nung wala ako? Sabi niya, di ba? Oo. Yung mga tumutuligsa sa kanya, yung mga hinango niya sa Babylonia. Tapos, merong isa na nagsabi, kung sinasabi mo, nasan kami nung wala ka? Nasaan siya? Ngayon, sinasabi naman nung isa, nasan ka naman? Yun ang gusto niya itanong eh. Nasan ka naman nung hindi ka pa tinatawag ng alahayam? Alam niyo mga kapatid, nasaktan talaga. Saan mo nabalitaan yun? Saan mo nasaan ba yun? Narinig ko ba lang. yun? Front news? Narinig ko lang. Okay. Nasaktan ako kasi
mantakin nyo, sinasabi mo na ang sinusundan mo ay ang aral ng iniwan ng mensahero. Pinagpapatuloy mo ang naiwan ng mensahero. Pero niyuyurakan sa harapan sa inyo ang mensahero na sinasabi na gano'n. Pero nasaan ka nung hindi ka pa tinatawag ng alahayam? Yun ang gustong itanong sa kanya. Hindi ba kayo, hindi ba tumatayo ang mga balahibo nyo? Hindi ba, hindi nyo ba napapansin na niyuyurakan na ang mensahero sa harapan ninyo? Pastor ba yon, Pastor? Malay ko sa kanya. Pero hindi nyo man lang pinagtanggol. Hinayaan nyo lang magsalita ang isang parok na ang dami niyang sinasabi, na hindi nyo alam na nililigaw na kayo. O paumanhin Subliminal ba? Subliminal. paumanhin sa mga sinabi ko ngayon. Pero tinatanggap nyo yung mga ganong klaseng paliwanag ng isang taong nagsasalita sa harapan ninyo. Mali yun. Kasi nasaan kayo nung hindi pa dumarating ang mensahero. Tapos questionin nyo, nasaan siya? Nasaan siya? Nung hindi pa siya tinatawag ng alahayam. Di ba? Napakalaking nun. Pag-disrespect. Parang bro, Sa anong taong, karapatan mo na anong magtanong sa karapatan mo? mensahero? Anong karapatan mo magtanong sa mensahero? Kung, Ang di taas ba, ng tingin pinadala sa yun. sarili niya. Pinadala yun ng alahayam. Tandaan nyo, pinadala ng alahayam yun. Hindi niya natutunan ang mga kaalaman na yan kung hindi yan binabasa kanya at sinasabi niya yon at hindi niya yung kiniklaim na kanyang natutunan mag-isa yon. Ang lagi niyang sinasabi, ang kanyang alam ay galing sa alahayam at hindi yun sa kanya. Kaya nga sinasabi niya, mawala man ako, nandyan ang covenant, nandyan ang Torah. Yan ang sundin nyo, wag ako. Hindi ba? Pero bakit hinahayaan niyo sinasabi, nasaan ka nung hindi ka pa tinatawag ng alahayam? Sino ka? Para sabihin mo yun. At kayo, hinahayaan niyong yurakan ang pangalan, ang reputasyon ng mensahero. Ang tanong, mas higit ka pa ba sa mensahero? Bakit Para hindi, tanungin mo yan? bakit Para hindi tanungin ikaw mo ang yan? tinawag? Mm. 'Di ba? Parang sinasabi mo, bakit hindi ikaw ang tinawag? Mahiya ka. Oo. Mahiya ka. Sino ka man. Mahiya ka. Kami, pinagpapatuloy namin kung ano ang iniwan niya. Hindi para i-praise namin ng mensahero. Hindi naman yun ang bilin niya eh. Ang bilin niya, ipagpatuloy ninyo. Ipagpatuloy ninyo. Andyan ang covenant. Andyan ang Torah. Ipagpatuloy ninyo. Buuin ang makalangit na kaharian. Kasi alam niyo mga kapatid, kung Hindi gaano po kasi sila, ka-importante. hindi po kasi sila consistent. Sa umpisa lang sila kuno loyal. Kung nawala na, kabila-kabilaan ang kanilang kasiraan na sinasabi. Nasaan na ang mga loyal? Kuno. Wala, wala kayong karapatan na questionin ang mensahero. Na magtanong ng ganyan, nasaan ka nung hindi ka pa tinatawag ng alaya? Sino ka? Sino ka? Pastor. Ano ang alam mo? Ano ang alam mo? Alam mo ba ang tunay na pangalan? Nung wala ka pa? Alam mo ba ang covenant? Nung Baka wala pa mas ang magaling mensahero? siya. Mas magaling siguro siya. Yun kasi ang worry ko kasi ang kalaban gagamit yun ng insider, kunwari quote unquote insider. Kasi 'di ba ang sabi ng mensahero, isa lang naman ang kalaban ng Mesaya. Iisa lang ang kalaban ng Mesaya. Sino? Eh di si Lucifer.
O ngayon, pag Eh, ang di, kinakalaban mo ang mensahero, kaninong diwa ang pupunta doon? Baka diwa na ng tsaka kalaban. Ano yun? hinayaan nila magsalita ng gano'n. Dapat doon pala, kinorek na nila yon. Hindi, hinayaan nila magsalita yon. Ng gano'n. Inaayunan. Hindi. Hinayaan, inayunan. At Sinasang-ayunan. pinapakinggan. So, Kaya ayun. nga po walang pagtutol Hinayaan nila, inaccept nila na ganun. Buksan nyo mga diwa ninyo. Buksan nyo mga diwa ninyo. Ang bilin ng mensahero, ha? Tumingin sa covenant, tumingin sa Torah. Kung hindi nakasulat sa Torah, wala yun. So ngayon, ano pang sinabi niya? Ipagpatuloy ninyo ang kanyang mga sinimulan. Kaya nga, nakaata sa atin eh. Yung mga Kasi loyal. alam niyo mga kapatid, Mga loyal bumaliktad. ah, Ibang may klase. doon sa video ng Sultan, pinaliwanag doon yung copper plate. Yung copper plate. Yung Laguna Laguna copper Copper plate. Plate. Oh, doon sa Laguna copper plate, para maintindihan nyo kung gaano kahalaga ang Torah. Doon sa Laguna copper plate, pinakita doon ng Sultan kung gaano kayong unlad ng Upir. So ang Upir, bago pa dumating ang mga serpent, may mga kingdom yan. So, tayo ay binubuo ng mga kingdom, ang Upir. Kasi nga, masigla ang kalakalan noon. Kaya nga ang magkapatid na lahi, ang lahi ng Manase at lahi ng Ephraim, sila ang ano diyan, sila ang namamayagpag diyan sa mga trade routes na yan. Tagal na yan mga trade routes na yan. Kinopya nga lang nila yung ano na yan, yung mga trading system ng ng Shemites territory. Ngayon, dumating ang nung mga tawag nito, ano bang year yun? 13th century ba? 1521. Hindi 1521. Saan ba yung aking... Mga Muslim? Dumating yung Muslim eh. Sa 13 o 1400? 1300s yun eh. Oo, Dumating 1300. ang mga Muslim. Dali ha. Ito ba yung code? May code ko ako eh. Ay, pag sa exam, Wala itago mo naman. yan. Ito. Kasi pag meron akong may mga nasasagot sa mga tanong ko, ilalagay ko sa mga notes ko. Ito. Nung 1390, dumating ang para malaman lang natin 1990. kung gaano. 1390 dumating ang Islam. Etong Islam na yan, nagtayo yan ng diyan sa parte ng Sulu. Yan. Noong 1390 dumating ang Islam. Pagkatapos noon, kung oobserba natin, dumating nung 1521, sinubukan sakupin yung Upir. Mindanao, oo. Kaso lang, niresist sila ni Lapu-Lapu. So natalo sila. Ngayon, ginamot kasi nila yung mga sugatan. So nalaman nila na tayo mga mababait na tao. Hindi talaga tayo yung puro na mga mandirigma na So may mga soft side sa atin. So ngayon, bumalik ang mga Spaniards ng mga 1565. Si Kay Lopez na yon. Doon nagsimula ang lahat. Doon nawasak ang mga kingdom. Daming namatay. After ng na yan, yung event na yan, nung kasagsagan ng paghahari ng Spain sa Upir, dumating Gallanes. ang
Jose Rizal, ang Dr. Jose Rizal. Doon nagsimula ang pag-iimbestiga ni Dr. Jose Rizal. Pumunta sa Europe, inalam niya kung ano tayo, tinalam niya kung sino tayo. Inalam niya ang ating pagkatao, ang ating pinagmulan. Inalam niya yan. Pumunta sa Asia, pumunta sa Europe. Hindi ko alam kung nakarating siya sa Africa. Pero inalam niya kung ano ang ating pagkakakilanlan. Kung sino ba talaga tayo. Hanggang sinabi niya na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Hanggang sa dumating ang messenger. Yung messenger, ang pinagbasihan ng ano ng ibang mga kaalaman niya ay galing doon kay Dr. Jose Rizal. Pinagbasihan kaya nga meron siyang Rizal series eh. Isa 'yun sa mga reference niya tungkol sa atin, kung tungkol sino ba tayo. At yung katotohanan na ang Biblia ay 70% according sa kanya, 70% na corrupted, 30% na hindi. So, hindi niya pa alam na messenger sa nung panahon na yun. O ano nangyari? 'Di ba unti-unti niyan nilatag ang pangako ng ating King Yahushua na magpapadala siya ng messenger. At itong messenger na 'to, ang magsasabi ng katotohanan, ang magsasabi sa inyo sa nakaraan. Tapos sinabi niya pa nga dun eh, kaya kayo ay maging witness din kapag dumating ang mensahero na 'to. So nilatag ng mensahero lahat. Nilatag niya ang karunungan na nanggaling sa alahya. Tapos ano ang ginawa ng mensahero? Ni-rebuild niya ang kingdom. Ni-rebuild niya ang priesthood. Ngayon, bakit ko sinabi yung tawag ito, pagpasok ng Spain. Alam niyo kasi nung mga panahon na yon, may mga kanya-kanya tayong ang mga ninuno natin may kanya-kanyang mga batas. Kaya nga binanggit ko yung Laguna Copper Plate na yun eh. Yung Laguna Copper Plate na yun magpapaliwanag na ang Upir ay consist ng maraming kingdom na mauunlad na kingdom. May sariling batas, may sariling ekonomiya, at may sariling wika. Kasi na tinatawag natin na dialect na ngayon. Ngayon, yun, winasak lahat yun. Winasak lahat yun para maging iisa siya. Kasi bukod-bukod tayo nun eh. Although maunlad ang Upir nun, pero bukod-bukod tayo, hindi tayo buong iisa lang. Hindi tayo united. Hindi katulad ng China na united na sila ngayon. Binasag 'yon ng alahayam para maging isa ang Upir. Hinayaan tayong mapasailalim ng Spaniards. Tinanggal sa atin ang karunungan. Tinanggal sa atin ang dignidad, tinanggal sa atin ang pride, tinanggal sa atin lahat. Tinanggal sa atin lahat para lang maging isa tayo. Maging isa. Maging ang Luzon, Visayas at Mindanao ay maging isa. Ngayon, bakit, kung aaralin natin mabuti, bakit pumasok ang Islam? Para hindi tuluyang masakop ang Upir. Para yung ating mga kapatid na Muslim, makikita natin ang ating sarili. Makikita natin ang ating mga kasuotan. Makikita natin ang paano magdasal, paano mag-bow down. Yan ang naging, kaya hindi natin maarok ang kaalaman o kaisipan ng alahayam. Pagdating ni Dr. Jose Rizal, inaral niya lahat yan. Inaral niya lahat kung sino tayo at kung saan tayo galing. Kung ano ang pinanggalingan natin. At ito para tuluyang maging united ang Upir. Nung, dali.
noong 1937, yung wikang Tagalog ay ginawang, ano yan, ginawang pambansang wika noong 1937. So, ibig sabihin, pinagtibay, pinagtibay ng wika na to, yung pagiging isa ng Luzon, Visayas at Mindanao na magkaroon ng iisang wika. Bakit? Kasi para pag tayo pumunta tayo ng malayo ng Luzon, maiintindihan tayo. Pag pumunta tayo ng Visayas, maiintindihan tayo. Maiintindihan tayo ng kausap natin, maiintindihan natin sila. Pag pumunta tayo ng Mindanao, maiintindihan natin sila at maiintindihan nila tayo. Kasi meron tayong pagkakasunduan na isang wika, yun yung Tagalog. Ngayon, sinabi ni Rizal, doon lang natin naintindihan. Kaya pala sinabi ni Rizal na ang hindi marunong magmahal Magmahal sa sa sariling wika. sariling wika ay mas masahol pa sa hayop. Higit pa ang Mas amoy sa masahol pa sa hayop. malansang isda. At sa malansang isda. Kasi nakita niya kung ano ang kahalagahan ng wikang Tagalog. Mga kapatid, hindi man sinasadya, hindi man natin alam noon. Pero eto pala yun. Kasi ang Torah na nilatag ng mensahero, na nakasalin sa English ay isasalin pala sa wikang Tagalog. Kaya mga kapatid, napaka-importante nitong Torah na ito. Mantakin nyo maging isa lang ang upir noon. Ang ating mga ninuno ay nag-alay ng dugo, nag-alay ng paghihirap, pasakit, pang-aapi, pang-aabuso, pagnanakaw sa ating lupain. Para lang maging isa ang upir. Sapagkat dito natin maiintindihan na nakaata talaga ito sa atin, ang Torah na ito. At saka ang Ophir, ang unang magigising, ang Ephraimites, ang unang magigising sa 12 tribo. So ibig sabihin mga kapatid, kailangan natin itayo ito. Kailangan natin buuin ito sapagkat ito ay nakaata sa atin. Kaya nga nagkaroon tayo ng iisang pagkakasunduan na wika. Ito yung Tagalog. Tingnan ninyo, i-analyze nyo mga kapatid, kung paano plinano ng alahayam ang lahat ng ito. Dito pa rin tumutumbok pa sa Torah. Tumutumbok pa rin na ang huli na nakalatag ay ang wikang Tagalog. Ito ang nakaata sa atin. Iniwan ito sa atin ng mensahero. Ito ang ipagpatuloy natin. Hindi yung questionin natin ng mensahero kung nasaan siya nung hindi pa siya tinatawag ng alahayam. Ito ang pinamana sa atin ng mensahero, naggaling sa alahayam. Nawa mga kapatid, buksan nyo ang inyong diwa. Buksan ninyo ang inyong puso. Ito ay imbitasyon ng ating alahayam. Hindi lang namin ang alahayam, ito para sa ating lahat. Nawa mga kapatid, pag nilay-nilayan natin ito. Dahil totoo, nandito na tayo sa end time. Okay. Siguro bro, yung ating sa susunod nating talakayan, yung ating pagninilay dito sa chapter na to. Kasi salamat sa paglalahad ng ng mensahero, kanyang pinagpatuloy. Although hindi natin sasabihin hindi pa niya natapos kasi nandito tayo, iniwan niya sa atin eh. So, ibig sabihin tayo ang magpapatuloy. Hindi pa tapos kasi sabi nga siya, ambassador nga siya. So, siguro sa ibang siya ngayon, nasa ibang bansa, doon siya doon siya inassign o kung saan man.
So habang wala ang ating master, ay ang kanyang mga lingkod ay dapat hindi nagtutulog-tulog, dapat tayo ay gumagawa para sa pagbabalik ng ating amo ng hari ng mga hari, ay matatagpuan niya tayo nagpapatuloy sa pagbibuild ng kanyang tinatayong kanyang kingdom. So ito ay kaya nag-iimbita tayo sa mga manggagawa. Hindi para sumama sa akin, kundi makiisa dahil nandito ang mga instruction ah, at ipagpatuloy nyo ang covenant, yung mga diwa, ingatan, ang mga isipan ay ituon. I-reviewin nyo po yung mga sinabi ng ating mensahero, yung tinig ng silangan. Kasi although wala ang physical, pero sabi lagi yung sinasabi, flesh and blood accounts for nothing. So, ibig sabihin, yung diwa, yung boses niya, nandyan. Hindi na yan mawawala. So, kung meron kayong pagkakataon, isave nyo lahat ng mga messages ng mensahero, mga videos, at yun ay ulit-ulitin natin kasi nandyan lahat ng instruction ng mensahero. Kahit yung mga question and answer na videos, nagpapasalamat tayo sa isa nating kapatid na binigyan siya ng kaalaman at kakayahan na ipunin yung mga sabat natin, na mga sagot mismo ng mensahero na ginamit ng alahayam para palabasin ang kanyang mga salita sa kanyang bibig. So, yun lang po. Siguro sa susunod na natin, sa talakayan, saka natin yung Kabanata 7. Nabasa na ng ating kapatid na Sis Maria. So, yung bawat na lang, reflection. Kung meron kayong ibahagi na lang sa amin sa pamamagitan ng pagkukomento dito sa aming sa YouTube channel. Yun lang po mga kapatid, meron pa kayong kasi medyo mahaba ng ating Wala na Pero siya. salamat Bro Mario. Salamat sa pagbabalik tanaw at paglalahad ng ng istorya ng ating pagkakakilanlan. Pasalamat tayo sa messenger na pinadala ng alahayam. Pasalamat tayo sa Salamat sa alahayam. alahayam. Salamat tayo sa alahayam kasi yung revelasyon na yan, galing yan sa alahayam. Iyada. Yada. At marami pang revelasyon na hindi pa natin natatalakay, bro. Kaya antabayan na lang nila. Maraming salamat mga kapatid. Be blessed. Salamat po. Bless. Shalom. So, overtime na tayo. Kailangan pa ba natin ng music o next Lagi time? naman tayong overtime si. Nasa si. Kung gusto mong what is a few minutes para i-praise, magbigay ng papuri. Meron ba? Nako, Meron bang- tignan natin ang ilang sagot. minuto para Meron bang magbigay hindi papuri. Meron bang hindi nag-overtime? Oo. Kulang ang ating buhay para ang buong mundo para ipalagana ikwento ang ginawa ng ating alahayam. Tignan natin ang sagot. Sigurado, may sagot yan. Sige. Wait. Be blessed. Salamat Shalom. po. Be blessed. Salamat mga kapatid. Sa sunod po ulit. Bibigay shalom. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagalang, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas, ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papuri pagsamba, alay sa'yo. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagala,
na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papurit pagsamba, alay sa'yo. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagala, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papurit pagsamba, alay sa'yo. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papurit pagsamba, papurit pagsamba, papurit pagsamba, tanging sa'yo. Yada. Yada. Ganda.